nitong mga personalities, mga kababayan, na laging laman ng mga pahayagan at social media. Halimbawa na lang yung aming kababayan, si Saldico, na ang sabi may filler po, pero yung abogado nagsabi wala man daw. Yung issue na sabi ni John Vic Rimulya, interesado makipag-dialogue. Hello po mga kababayan, tandaan niya Mr. Maravillas. Dito kami sa dito ako sa aming kusina. Kain muna po tayo before na natin pag-usapan yung mga mainit na issue ngayon. Ano niya Mr. Maravillas yung pagkain mo? Napakasarap ng ulam ko ngayon po. Yan ang ulam natin. Sardinas. Saka yung paborito nating kuyog. O di ba? Napakasarap nito mga kababayan. Ayun o. Tumay na. Tawag dito sa aming kuyog na may may langkwas o lingkwas. O di ba? Sawa na din kasi tayo doon sa mga pagkaing binibili po. Kaya balik tayo sa pagkaing probinsya. Di ba? So, kain muna tayo, mga kababayan, kasi nahilo na ako sa gutom. Ito na lang para mabilis lang yung preparation. O, di ba? Masarap ito. Mga kababayan na kuyog. Galing pa itong Sorsogon. Last week kasi, yung anak ko, pumuntang Sorsogon. Tapos yon, bumili ng mga seafoods. Tapos nakita to ng aking anak na kuyog. Pero wala pang lingkwas, wala pang langkwas. Pure siya, mga kababayan. May tanim ako dito. May sili po siya. May tanim ako rito. Sinasaan ko kay sili. Siling labuyo. Ayun. Napasarap po yung kain natin. Pag ganito po, makonsumo, napaparami yung kanin. Tapos yung sinapna ni, yung ba yung sinapna? Sinaing. Kakamadali ko kasi marami kaming trabaho. Ayun. Natutong. Hilaw sa ilalim. Tutong. Hilaw sa ibabaw, sa ilalim tutong. Napabilis. Malakas yung apoy. Ayan o. Medyo tutong na. Pero mas masarap yung yung tipo. Tutong. Ayan o. Natutong yung bigas. Pero masarap siya. Mas okay sa akin yung ganito. Tipo ang tawag dito sa amin. Iwan ko sa inyo kung ano. Ay, ang init. Ang init pa pala. Mapapasarap yung kain natin ito. Anyway. So pag-usapan natin yung mga mainit na balita ngayon. Pag-usapan natin yung mga yumaman na mga personalities, mga kababayan, mga politiko, contractors during the previous administration. Bakit na niya sino-sino Mr. Maravillas? Alam na po ninyo, yung mga maiingay ngayon, mga kababayan, na nasangkot sa kung ano-anong mga controversies. Tarap. O, di ba? Harap ng kuyog.
kuyog. Mapaparami talaga yung kanin natin ito. Sabi nila, pagkain mahirap daw to, pag sardinas. Mas gusto natin itong pagkain mahirap, mga kababayan. Healthy siya. At madali lang. Init-init lang, mga kababayan. Okay na. Wala nang kung ano-anong kaartihan. Diba? So yung yumaman, mga kababayan, hindi man po kasalanan yung pagyaman. Yun yung gusto nating linawin. Lahat tayo gustong yumaman. Basta't wag lang yung sobra na yumaman ka dahil you take advantage with your connection with the government. Kasi po, ang nasa sakripisyo niyan, mga kababayan, yung safety, yung kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino. Yun ang nangyari po sa mga nasangkot sa flood control scandal. So hindi man po illegal, mga kababayan, yung yumaman. Ngunit po, nagiging legal issue po ito. Nagiging legal issue po ang yaman kapag may malinaw na ugnayan sa kapangyarihan po sa Estado. Tama po? Tulad ng mga personalities, mga contractors, mga politiko. Yung iba, contractor, naging politiko. Di ba? Yung iba, politiko. Tapos, nag-contractor. Tapos, ayun, nag-take advantage po sa pundo, sa kapangyarihan, sa pundo ng gobyerno. Yun ang mali. Ang tawag diyan, conflict of interest, mga kababayan. So ang tanong, hindi kung paano yumaman, kundi kung paano at bakit sa iisang administrasyon nagtipon po yung kapangyarihan, kontrata at pera sa iisang pangalan. Di ba? So yun mga kababayan. Tingnan natin kung ano yung pinagmulan ng mga usapin, mga kababayan. Sarap nitong sabaw ng sardinas. Sabaw ng sardinas. So sa pagsusuri, mga kababayan, ng mga kaso, makikita natin na may malinaw na pattern. Lahat ay may direktang ugnayan sa Palasyo Malacanang o sa kapangyarihan politikal ni Digong. Lahat ay nakinabang sa government contracts, regulatory leniency, political protection, strategic appointments o access. Lahat ng pagyaman nagkataon sa panahon ng Duterte administration. Nitong mga personalities, mga kababayan, na laging laman ng mga pahayagan at social media. Halimbawa na lang yung aming kababayan, si Saldico, na ang sabi may filler po, pero yung abogado nagsabi wala man daw. Yung issue na sabi ni John Vic Rimulya, interesado makipag-dialogue. So ito yung facts, mga kababayan. Sa panahon ni Digong, si Saldico hindi lamang nakakuha ng mga infrastructure projects, nagkaroon rin siya ng power plant, isang sektor na mahigpit ang regulation at direktang konektado sa energy policy ng gobyerno. So yung inauguration nga po ng power plant ni Saldico, si Digong yung guest of honor. Yan magkatabi pa nga sila. So sa good governance standard, mga kababayan, ang personal appearance ng isang presidente sa isang isang private business inauguration, nagbibigay po siya ng political legitimacy. Nagpapadala siya ng signal sa mga regulators at financier. Si presidente pa nga niya, yung bisita. Nagpapalakas siya ng access sa permits, financing at expansion. So yung paglawak po ng negosyo ni Saldico, hindi po siya iwalay sa political endorsement.
at access sa ilalim po ng gobyerno ng previous administration ni Digong. Ngayon, punta pa tayo mga kababayan sa isa pang personality, isang contractor din, yung mag-asawang Diskaya. Alam naman natin na isa siya sa mga top contractors ng previous administration, lalo na sa mga flood control. Ang current status niya nasasangkot sa ghost projects, SOP operations, questionable implementations. So base doon sa mga investigasyon na ginawa ng Congress, ang yaman ng Diskaya lumubo during the previous administration. Dahil po sa concentration ng bilyon-bilyong public funds sa ilalim ng previous administration at kasama doon si Diskaya. Ngayon, punta tayo sa isa pang personality, dating congressman na nag-iingay ngayon, si Mike Defensor. Si Mike Defensor, dating DNR Secretary, CEO ng Pax Libera Mining Incorporated, nickel extraction business, yung negosyo. So ito yung critical background. Ang Pax Libera ay nasuspinde noong DNR Secretary si Gina Lopez dahil sa environmental violations. You see? So nakita ninyo yung conflict of interest. Mining executive siya, dating regulator, na muling naging makapangyarihan sa panahon ni Duterte. So ano po yung naging political consequence sa nangyari na pagkasuspinde? Nasara po yung ABS-CBN. Nakita na ninyo? Nasara. Ngayon, isa pang personality si Harry Roque. Si Harry Roque, dating spokesperson ng previous administration, ngayon puganti na. Na discovery pa sa investigasyon ng Kongreso, sabit siya sa Pugo na namayagpag mga kababayan during the previous administration at qualified human trafficking yung kanyang kaso. Yan ang dahilan kung bakit siya puganti ngayon. So lahat ng scheme, access, proteksyon na nagpayaman kay Roque, ito'y naganap, pinayagan at prinotektahan ng previous administration na kanyang pinaglilingkuran. So pari-parehas po ang pattern ng kanilang mga galawan, itong mga personalities na yumaman. Then si Congressman Eric Yap, siya yung naging chairman ng Committee on Appropriations 2020 to 2022. So hawak niyang kapangyarihan sa national budget at sa kanyang panahon nangyari yung 51 billion na pork barrel fund na napunta kay Pulong. So ang current status niya ngayon nagtatago, may mga kasong korupsyon na freeze yung bilyon-bilyong assets na na-acquire noong Duterte administration. Nakalkal po sa investigasyon sa flood control scandal. Alam na ninyo? Kasi ito yung laman ng mga balita ngayon palagi. Ngayon, ang Duterte administration mismo, ang Duterte mismo, si Digong, ang may pinakamalaking tanong. Yung allegations po ni Trillanes na higit 100 million daw na undeclared investments, bilyon-bilyong pisong bank accounts sa BPI na nangkapangalan sa mag-ama si Digong at saka si Sara. At ang sabi, hindi nakadeclare sa SALN. Nandyan pa yung 2.4 billion pesong mula daw kay Sami Oy, 2006 to 2015. Ito yung laman ng reklamo ni Trillanes, mga kababayan. Then si Sara, alam naman natin yung kinasangkutan po ni Sara. In fact, pinailan siya ni Trillanes ng plunder. At parte din siya ng impeachment case, yung 612.5 million confidential funds. Then comes the issue on Pharmali. Naalala po ninyo? Yan o. Pharmali scandal during the pandemic. Mahigit 10 billion contracts. At sabi, posibleng umabot pa sa 47 billion damages. Sa investigasyon ng Senado, sa panahon ni Senator Gordon, chairman ng Blue Ribbon, ang mga key figures, mga personalities na lumabas, si Michael Yang, si Lloyd Lau, Dargani Brothers, saka si Lincoln Ong. Pinagmumura ni Digong, mga kababayan, si Gordon. Ipinagtanggol niya, mga kababayan, itong kanyang mga barkada, lalo na po si Michael Yang. So sa final analysis, mga kababayan, itong mga pagyaman nila, hindi po nagkataon kundi parte ng sistema.
Kasi kung iisa lang, maaring aksidente. Kung dalawa lang, maaring coincidence. Ngunit po, kung magkakaugnay, sunod-sunod na, at iisa po ang sentro ng kapangyarihan, ito po ay tinatawag na sistema na. So ang tanong na ngayon, mga kababayan, hindi kung may yumaman. Ang tanong ay bakit sila-sila lang at bakit sa panahon ni Duterte? Lahat sa panahon ni dating Pangulong Digong. Kaya po sa politika pwedeng magpaliwanag. Pero sa batas, pattern na nagsisinungaling. Hindi tao. At nakikita natin malinaw ang pattern. Ulitin natin, ang pagyaman hindi man po problema. Hindi man po illegal ang yumaman. Ang mali, kung ginamit yung poder, yung impluensya at pinagsamantalaan ang pondo ng bayan. Yun ang mali. Tama po. Mga kababayan, kuri ka dyan anya, Mr. Maravillas. Ubusin na natin itong napakasarap na sardinas. O, di ba? Lumamig na kasi, mga kababayan. Napakasarap na sardinas. Kuyog at sardinas. Tapos may banana. O, di ba? Mustard pa, no? Anong mustard? Maalat yung Kaya dapat i-neutralize natin ito, matamis. Masyadong maalat yung kuyog. Pero nakakagana, mga kababayan. Masarap na ulam. O yun man lang po. Tapusin ko na muna ito na pagkain. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.